magandang umaga sa ating lahat. Welcome to Kalambag na ang topic natin ngayon ay Bayaning Pilipino noon, ngayon at bukas. Sa ating nakaraang episode ng Kalambag, nasilayan natin ang paano ang mga kabataan ay kumikilos para sa ating mga SDGs mula sa maliliit na hakbang hanggang sa malalaking pagbabago para sa komunidad. Ngayon naman, dadalhin natin ang usapan sa mas malawak na pananaw. Ang kabayanihan mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga bayani ng kasalukuyan. Paano nga ba natin maipagpapatuloy ang diwang ito sa ating kinabukasan? I'll pass the spotlight to Jacob dahil alam kong may mga katanungan ka para sa ating araw ngayon. Thank you so much, Lian. But actually, for this special episode, we will be giving it to Ate Daisy, who will be handling and moderating us for today because alam ko si Ate Daisy sobrang excited para sa episode na to, as we are all. Ate Daisy, I'm giving it to you. Okay, so good afternoon sa ating lahat. Bago tayo magsimula ay kamustahin muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon, di ba? So, kamusta ka si Mark? Cool. Kamusta Mark? Kamusta yung week ngayon? Good afternoon po. So far, naman po, masaya. Tapos peaceful ba? Kasi maraming vacations or holidays. So, hindi ako masyadong na-stress. Pero, kahapon lang nagkasakit ako. So, medyo nakaka-sad. Kasi hindi ako nakapasok ng school kahapon. How about si Lian? Kamusta yung Lian? Yung week mo ngayon, Lian? So far, same. Kasi natutuwa ako kasi yun nga, maraming vacation and na-move yung peryo sa amin. Kasi nga, yun nga, na-sandwich siya ng holidays and I think tama rin naman at some point kasi parang mapahalagahan yung mismong diwa ng holidays na bakit yun yung purpose na instead nag-review yung bata is napapakita yung paraga. So to sum it up, syempre natutuwa ako buong ko. Yes. At sa ating Jacob, ikaw, kamusta yung yung week mo ngayon? Di ka ba ni-stress? Sobrang stress po, ate. But every time na may stress, syempre na-challenge ka, mag-e-enjoy ka, gagaling ka ng mas lalo. And yan, that's what's important. So, nagkasakit po ako. I got sick. I got a fever. According to my parents, it was from overexhaustion kasi good student na po ako ngayon. Wow. Pero yes daw po because I've been staying up very late. I've been trying my best to put out good outputs and to study in advance for tests and quizzes properly this time. And I've also been doing some extracurricular activities. I've taken up tutoring some of the junior high school students in around me. So one of my students is one of my neighbors. So we just did that yesterday. I held one of my first tutoring sessions yesterday. But aside from that, everything has been very fulfilling for me naman. I've been enjoying my week very much. So thank you. Back to you, Ate Daisy. Okay, so it looks like Ate Daisy is having connection problems kasi nasa labas po si Ate Daisy ngayon. Siyempre, pinaprioritize ang kanyang studies. So, let's pass it on naman to, is Ate Rhea there? Looks like also having connection issues si Ate Rhea. Okay, so without further ado, I guess we can just go straight into our discussion na about National Heroes Day. So, ang una kong gustong pag-usapan is kung meron kayong maituturing bayani, sino ito at bakit? Personal para sa inyo, kung sino ang iyong maituturing bayani. How about for you, Ate Daisy? Sorry guys. So, hindi naman talaga yung mga tinuturing nating bayani, di ba? Yung mga nakasulat lang sa libro, yung syempre para sa akin, ang personal kong bayani ay syempre yung mga magulang ko, di ba?
hindi man sila nakasulat sa libro ng kasaysayan, pero sila yung nagsasakripisyo araw-araw para mabigyan ako ng magandang kinabukasan, ng maayos na matutulugan, ng masasarap na pagkain. At kahit pagod sila at minsan ay nahihirapan, inuuna pa rin nila yung pamilya nila, inuuna pa rin nila kami. Doon ko talaga na-realize na hindi lang pala laban o giyera nasusukat yung kabayanihan ng isang tao, kundi pati sa tahimik na sakripisyo at pagmamahal ng magulang para sa kanyang pamilya. Yun lang. Thanks, Ate Daisy, and I'm giving over the floor to you again to continue moderating. Thank you, Jacob. So, para naman sa'yo, Jacob, balik ko sa'yo yung tanong. Sino ang personal mong ituturing na bayani at bakit? Very much the same answer talaga, Ate Daisy, kasi syempre yun nga na yung mga bayani, when we think about heroes, is the first thing we go to is like from our history, from the legends, from epics all around our culture. But when I think about my personal hero, I'm going to have to say my father, because recently, as I said, I did fall sick. It was a pretty bad fever. And nahawa din yung nanay ko because my mother was taking care of me at that time. And now I was sick and my mother was sick. So it was left to my father to handle everything else. My dad, who just came home from work, had to go all around buying medicine, then getting food for making food for us that was not only taste good but was also super nutritious. Then he also had to do the physical task of syempre taking care of us, grabbing everything we need for us, stuff like that. All while my father is a person with disability, so that's why my father really is such a big hero to me. Back to you, Ate Daisy. So, para sa amin ni Jacob, yung hero namin ay yung parents namin. How about sa'yo, Lian? Parents mo ba rin ba yung ituturing mong bayani para sa'yo? Yes, Ate Daisy, sobra. Kasi there are times na as students, syempre 'di ba, ngayon na more na tumatanda tayo, siguro short background na rin ta. Nung bata kasi ako, I don't look at the bigger picture na kapag na-mention na bayani, syempre una mong maiisip yung mga nasa libro, yung mga tinuturo sa school, not your parents. On other hand naman ngayon na tumanda ako, I've entered the stage of maturity. The more I think about it is, may isip kong bayani ko ang mga magulang ko dahil sila yung mga walang sawad nagsasakripisyo para matustustan yung mga pangangailangan tsaka mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Kahit alam kong mahirap, andyan yung pag-aaraga nila at pagtsatsaga nila. Para sa akin, tunay na kabayanihan para sa akin. Thank you, Ate Daisy. Okay, so sang-ayon din kaya si Marco sa sinabi ating tatlo na yung ituturing nating bayani ay ang ating mga magulang. Marcos. Okay, so my answer is very much the same sa inyo, yung parents ko rin. Kasi we can all agree na sila talaga yung humaharap sa hardships ng buhay. Kumbaga, hindi sila tumitigil sa pagsisikap para lang maitaguyod tayo kahit na nahihirapan sila. Sila yung gumagawa ng mga sacrifices and mga paraan para lang tayong mga anak is maitawid or maging successful din sa buhay. Tapos pag sa mga mababang times natin, it may be financial or emotional, mental, ganun. Sila talaga yung nandyan, yung pinakamalalapitan natin and sila yung ready na tumulong. Sila yung, kumbaga, let's call them our ride or die kasi hindi nila tayo iiwan. Yun lang po. So, ayun na nga, di ba? Ituturing talaga nating bayan, hindi lang talaga na sina Jose Rizal, yung mga nakasulat sa libro, yung mga ituturing na bayani, kundi pati na rin yung ating mga magulang, yung mga nagtatrabaho sa medicine, yung mga doktor, di ba? So, ayun nga, habang inaayos ni Ate Rhea yung kanyang interconnection, tayo munang apat yung mag-uusap. So, sa sinabi nga natin na yung magulang natin ang ating ituturing na bayani para sa inyo, paano na naging bayani ang isang tao sa panahon ngayon? Lian? Para sa akin, yung hindi ko naman siya inaano sa
societal means, nagiging bayani ang isang tao ngayon sa pamamagitan ng pagiging tapat, may malasakit at handang magbigay ng tulong sa kapwa. Hindi man malaki ito, basta't may positibong epekto sa iba, matuturing ko na siyang bayani. Bakit ko nga ba nasabing tapat? Kasi mahirap nang makakita ng taong tapat ngayon, tas tutulungan ka na walang out of yung gagawin niya lang para makatulong. That's rare these days na. Kapag naman kasi yung iba may gagawin pero nag-aabang ng para sa akin I don't call that as bayani kasi parang nag-abang gumawa ka para may makuha ka at some point hindi siya pagiging free will mo lang. Ayun, para sa akin ganun siya. Though mababaw man, pero in deeper sense, kapag inintindi yung bayani, yung yung reasoning ko is, masasabi ko, sakto lang. Okay, di ba? Dapat yung tumutulong ka na hindi ka humihingi ng kapalit mula sa tinutulungan mo, di ba? I agree. How about sa'yo, Jacob? For me, being a hero is all about making a positive impact on the community and not expecting that much in return or in exchange for what you did. For me, like when somebody becomes a hero, they show either so multiple, can be multiple, can just be one. So they can show courage, compassion, and selflessness, and they can stand up for what is right and makes what I said earlier, a positive impact on their community. And they have to help others to stand up for justice, and that justice can come in many forms, but what really matters is that there's a positive impact and they do overall something that's good. So thank you, Jacob. How about you, Marcus? Okay, so for me po, nagiging bayani yung isang tao ngayon. In terms, sa pamagitan ng nag-show up siya and doing their best. So, sa ganung paraan kasi, even though pagod ka or walang-wala ka, just because you showed up, your presence is enough. And of course, hindi lang yung presence, doing your best also. So, in that way, pwede kang mapasaya yung isang tao or matulungan yung isang tao. And also, hindi yung kailangan sikat, sapat na or enough na yung tumulong ka ng galing talaga sa puso mo or bukal sa puso mo. And yes, yun lang. Yes, agree ako sa sinabi niya. Dapat tumulong na bukal sa loob mo, na wala kang hinihiling na kapalit mula sa taong tinutulungan mo, di ba? Kasi sa panahon ngayon, nagiging bayani naman ang isang tao kapag para sa akin kapag inuuna niya yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Para sa akin ganun eh. Hindi niya kailangan ng gamit, like hindi niya kailangan ng espada o baril para tawaging bayani, para tawaging kang bayani. Pwede kang maging bayani sa simpleng pagtulong, kagaya ng sabi ni Marcus na yung pag-andyan kasi sa isang tao, yung pagiging tapat, kagaya ng sinabi ni Lian, or pwede kang maging bayani sa pamamagitan ng pagsusumikap mo sa iyong pag-aaral para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Kasi kahit maliit na bagay, basta nakakatulong ka at nagbibigay ka ng inspirasyon sa isang tao, kabayanihan na rin yun para sa akin. So, ayun. So, dumako tayo. Sa pananaw nyo, paano natin maipapasa sa mga kabataan ngayon ang aral at iwan ng kabayanihan mula sa kasaysayan natin? Magsimula tayo kay Jacob naman. I feel like the best way to be able to pass on the heroes that we know and the heroes that we love is by celebrating them, by showing them reverence and regard, and by praising them for the good things that they have done. We have a lot of heroes in Philippine history, and it's very right that we have a National Heroes Day where we celebrate them and we look at their achievements and say, wow, he did really well there. And we can use that to pass it on to the next generation. Another thing I feel like is embodying
the same characteristics that the heroes of the past have. And in that way, it's like they're still with us today. They're still living with us as a part of you. And the changes that they have brought for the better of us is still present here, and we can still see them. It's and just sharing stories of these heroes and celebrating them, continuing on what they fought for. I feel like that's enough to give it a good chunk of the important parts of our history of our heroes to the next generation. Thank you, Jacob. So, sa sinabi Jacob, yung pagkukwento nga, di ba? Kasi may ipapasa yun sa mga susunod na mga henerasyon nating mga kabataan, di ba? So, para naman sa'yo, Marcus, paano kaya? For me po, mag-start tayo kung paano natin maipapasa. So, usually kasi yung mga kabataan, di ba, nasa school. So, sa perspective ko as a student leader na lang, ganun, mapapasa natin sa kabataan yung aral at diwa ng kabayanihan siguro by making a program or event tungkol sa history natin. More like, for example, is sa Lagro High School kasi may plan, kasama sa plan namin is yung Makabayan Month, something like that. So, dahil sa pamagitan ng mga events or mga programs na to, may mapasa yung mga education at pagbibigay ng halimbawa ng mga bayani or yung mga story nila. So, like, parang pinapass on talaga siya. And of course, may mga activities din na memorable talaga. So, hindi nila makakalimutan yung mga natutunan nila all throughout that event or program. Tapos, dapat din na, syempre, sa mga parents or teachers, ituro sa kabataan yung tunay na kwento ng mga bayani natin. Tas, ayun nga, sabayan natin ng mga activities sa school kasi yun talaga yung pinaka-memorable. Looks like Ate Daisy is having connectivity issues, so let's go. Pass it over to Lian. How about you, Lian? Para sa akin, halos same lang ng inyo, pero may papasa ito sa tingin ko sa pagtuturo ng kwento na hindi lang yung by verbal in some way, in some way, kasi yung iba, diba, nasa libro, nasa online, ayun, mapapasa natin sa pagbasa sa kanila nito, tapos kapag may mga nakikitang mali, maiko-correct natin na hindi tama yung ganito ganyan sa kwento, na dapat linawin din natin ano talaga yung ginawa nila, katulad nung sinabi ni Jacob kanina. Yung pag-maximize din sa social media kasi bihira ng mga kabataang walang social media ngayon. Magagamit din natin yung social media sa maayos na pamamaraan na pagpapalaganap ng ano yung mga ng mga bayani. May mga yung pagpapanood sa kanila ng mga YouTube videos na tungkol sa mga bayani. Maraming YouTube channels na nagpo-focus talaga sila sa mga ganun, and I upload them for that. Tapos yung hindi lang naman sa mga ganung paraan kasi magsisimula din yan sa mga magulang and yung mga nasa paligid natin na nakakatanda. Yung mga alam talaga ng original na storya ng mga ginawa ng bayani. May ang din sa mga eskwelahan is nakakatuwa yung iba na pinapahalagan nila to all throughout the year na hindi lang sa yung Heroes Day. Kaya maganda na kung maaari is maipalaganap din sa school na all year round na dapat may something tungkol sa kabayanihan. Yung mga bayani natin. Kasi National Heroes Day. Okay, thank you sa inyong mga sagot. So, para sa akin naman, maipapasa natin ang kabayanihan. Mapapasa natin ito kung gagawin nating buhay ang kasaysayan. Hindi lang ngayong August, kasi ngayon lang pagdiriwang, ngayon lang nating alalahanin yung ating mga bayani, di ba? Hindi lang dapat puro pangalan at petsa yung tinuturo natin, kundi yung kagaya ng sinabi nyo, yung
pagkukwento ng sakripisyo at tapang ng ating mga bayani. Kagaya ng sabi ni Lian na mas magiging epektibo ito kung gagamit tayo ng mga makabagong paraan, kagaya nga ng sa social media, kagaya din ng sinabi niya sa pelikula or podcast, or kahit sa kwentong relatable sa mga kabataan, di ba? Kasi higit sa lahat, dapat makikita ng mga kabataan na isinasabuhay din ng mga nasa paligid ang kabayanihan na yung yung mga nasa henerasyon ngayon na dapat ipapakita natin na tayong role model, na pangunahan natin sila para makita nila na gano'n na dapat na para sundin nila tayo, di ba? Para makikita nila na, uy, dapat pala ganito yung ginagawa para maipapasa, gano'n, dapat kinikwento or sa pamagitan ng panonood ng mga historical videos, gano'n. So, ayun na nga, di ba? So, napag-usapan natin kanina kung sino yung ituturing nating bayani, kung paano sila nagiging bayani sa panahon ngayon, di ba? So, para sa inyo, paano mo nakikita ang mga makabagong bayani sa larangan ng edukasyon man yan, kalusugan, o sa serbisyong panlipunan? Para sa iyo, Marcos. Para sa akin po, sila yung mga ngayon, mga guro. During pandemic, yung mga frontliners, tapos yung mga patuloy na naglilingkod sa natin sa bayan, sa even though or sa kabila ng panganib o mga kakulangan tulad ng mga guro, patuloy silang dedicated sa pagtuturo at pagpo-produce ng mga professionals even though underpaid sila. Tapos kahit tahimik man yung mga workers na to, kahit tahimik sila or hindi sila sikat, malaki yung nagiging epekto nila sa lipunan natin. That's all po. So, thank you, Jacob. How about you? Thank you, Marcos. How, Jacob? Yeah, I agree so much with Marcus. Teachers are very much underpaid, and yet they still do their job passionately and fervently, teaching the future of our country, the youths, how to move forward and allowing them the basic foundations of what they're going to need in the future in their lives. And of course, the healthcare providers who work very valiantly to keep our population alive, running well and healthy, making sure that they sacrifice some of their own lives, so both physically and mentally, the years it takes to actually become one of these healthcare providers and the physical strain it can take on someone. I consider them very much to be modern day heroes. Thank you, Jacob. Tanungin natin si Lian kung agree din kaya siya sa sinabi niyo na yung mga ituturing yung nating bayani sa panahon ngayon, kung paano. Lian. Siyempre, agree ako. Agree ako sa mga sinabi niyo na yung sa guro, doktor. Siyempre, wag din natin kalimutan yung mga nurse tsaka volunteer workers natin. Kasi, ang nurse din, hindi rin ganun kataas ang mga sahod nila. Lalo na dito sa Pilipinas. Kasi nga, yan din yung isa sa mga dahilan bakit mataas ang mataas ang nurse sa mga bilang ng OFW natin. Nurse ang madalas na hinahanap sa ibang bansa kasi yun din, kaya madami ding nurse na lumilipad kasi nga mababa ang sweldo dito sa Pinas. Tapos yung mga volunteer workers, yung iba, karamihan sa kanila wala talaga nakukuha. So, hindi sila nag-work at any price. Kasi the idea of volunteer is yung kusa lang, wala silang makukuhang pera or anything from it. Kaya masasabi silang bayani kasi wala silang sawang naglilingkod kahit sa gitna ng sakripisyo. Yung mga serbisyo nila ay literal nagbibigay ng buhay, pag-asa at direksyon sa lipunan. Kasi yung iba na yung makikita natin na yung ibang tao na sobrang down na nila sa buhay, pag minsan nakikita nila yung mga yan, masabi nila, ay, may pag-asa pa. Kasi may mga volunteer, may mga nurse na kahit hindi mo anuhin ng pera, magbibigay talaga silang serbisyo. Ayun na. Thank you, Ate Daisy.
So, agree talaga ako sa sinabi niyong lahat, di ba? Sa mga guro, nurses, doktor, volunteers, social workers, di ba? Kasi buhay din yung kapalit nila, di ba? Yung mga guro na nagtuturo sila kahit kulang yung mga classrooms, yung mga doktor at nurses na nagliligtas ng buhay kahit pagod at delikado, di ba? Yung mga volunteers or social workers na tumutulong sa komunidad kahit walang kapalit. Hindi sila lagi napapansin, pero sila talaga yung nagpapalakas at nagpapatatag ng lipunan. Hindi lang nanonotice ng iba, hindi man a-appreciate ng iba, pero sila talaga yung nagpapalakas ng ating lipunan. Yung tumutulong, lalo na yung mga sa social workers natin na tumutulong sila kahit or mali ibigay sila komunidad natin, di ba? So, palagay niyo naman, ano yung pinakamahalagang isang Ian? Para sa akin is yung katapatan tsaka malasakit sa kapwa. Dahil ito nga yung ugat ng lahat ng uri ng kabayanihan, maliit man o malaki. Katulad din ng nasabi ko kanina sa volunteer workers, katapatan, malasakit. Hindi naman kasi yun na masasabing bayani ka kapag tumulong ka agad na parang pang show lang. Hindi dapat ang pagtulong ay pang show lang. Dapat bukal yun sa loob mo. Yun yung masasabi kong isang uri ng bayani na masasabi kong magiging matatawag ko talaga siyang bayani. Yes, agree ako sa sinabi ni Lia na tutulong ka lang kasi, example, tutulong ka kasi may pagkain pagkatapos, may binibigay na pera. Di ka tutulong pag walang binibigay na kapalit pagkatapos. Sa panahon ngayon kasi, nanonotice ko minsan ganon. Sila kapag may kapalit. Pero kapag wala, example, volunteer lang, like sa mga cleanup drives, usually sa amin, sa lugar namin, sa loob, sa cleanup drive, wala, like, tutulong ka lang talaga. Usually, ganon. Ang oonti lang ng tumutulong. Pero, last week ng Saturday, nagpakain. After ng cleanup drive, nagpakain. Ang daming tumulong, ang daming nag-volunteer sa cleanup drive. Pero, nanonotice ko, hindi lahat tumutulong. Hinihintay lang nila na matapos ng cleanup drive para pumila dun sa pagkain. So, ayun. How about you, Jacob? For me, the most important trait of a hero is compassion, because that drives all of the other traits that you have, doesn't it? Because without compassion, your strength, unless you use your strength for good, unless you have the compassion to use your strength for good, then what's the point if you're just going to have it? Or for worse off, you're going to use your strength for something bad, something negative that will instead make you more of a villain. Or what if your courage, if you don't have any compassion, your courage, just being brave, makes you foolish instead. You're doing it for no apparent reason, and you're only putting yourself in harm's way for no good reason whatsoever. For me, compassion is the most important trait because it drives all of the other heroic actions, and it allows heroes to understand the struggles of others and to be able to act selflessly and not sacrifice for no reason and for no recognition, but they just have a genuine desire to help. Thank you, Jacob. So, kung para kay Lian is pagiging tapat at kay Jacob yung compassion, how about sa iyo, Marcus? Hi, Ate Rhea. So, para yung mga common na interpretations dyan is sinasabi nila yung mga tapang, ganun. Pero para sa akin, hindi yun yung pinakamahalaga. For me talaga, yung pinakamahalaga is yung dedication. As the saying goes, only in death shall duty end. Ganun. So, sinasabi dun na yung makikita natin dito yung dedication. Kasi kung hindi ka dedicated sa ginagawa mo or sa duty mo, kumbaga ginagawa mo siya ng hindi masaya or tinatamad,
hindi talaga magiging effective yung yung mga ginagawa mo or yung leadership mo. So if dedicated ka naman, we can obviously see the effect na magiging positive yung outcome and positive din yung mararamdaman mo. And also, for me kasi hindi lang siya dedication. Kailangan din natin samahan ng consistency kasi yung consistency, kumbaga showing up kahit na kahit na mahirap talaga, mag-show up ka pa rin kasi important talaga yung presence. So, if you're given a duty, dapat nag-show up ka every day or every time na may duty kayo, not just when you want to. So that is being consistent and being dedicated sa ginagawa. Thank you, Marcos, na yung para sa kanila is pagiging dedicated at consistency. So, Ate Rhea, para sa iyo, kaya Ate Rhea, sa opinion mo, Ate Rhea, ano yung pinakamahalagang katangian ng isang bayani na dapat tularan ng lahat, Ate Rhea? So, ayan, sorry for the late coming kasi yung signal talaga dito sa amin. Nakikipaglaban ako sa signal dito. So, ayun. I hope my signal goes well. So, ayun. For me naman, for a bayani na maging isang huwaran siya, he has to be committed. It is kapag sinabing bayani, hindi siya basta-bastang role sa lipunan. May ginagampanan ka at may pinaglalaban ka. So may committed ka sa lahat ng anong gusto mo, sa lahat ng gusto mong gawin at sa anong magiging resulta nito. Tama naman yung mga sinabi nyo, nakikinig naman ako. And I hope na yung mga traits na yun is talagang maisa sa buhay ng mga kasulukuyang bayani natin. Kagaya na sinabi ninyo kanina, yung mga mga social workers, hindi lang kasi pag sinabing bayani kasi maiisip ng karamihan is yung mga heroic history natin. So for us, sa ngayon nasa kasalukuyan na tayo, may iba't ibang litrato na, may iba't ibang imahe ng pagiging hero o isang bayani. Thank you, Ate Rhea. So, iba-iba talaga yung opinion natin sa yung katangian ng isang bayani. So, para naman sa akin, yung pinakamahalaga para may malasakit sa kapwa. Kasi kapag may malasakit ka sa kapwa, kapag may malasakit ka, susunod na lahat. Sakit ka, susunod na yung lahat. Kahit maliit yung ginagawa mo, nagiging mas powerful ito. Nagiging mas powerful kahit konting tulong, basta desidido ka sa ginagawa mo at totoo at tapat ka sa mga ginagawa mo kahit maliit man yan, malaking epekto na yun para sa iba, para sa mga tinutulungan nating tao. So, ayun na nga, di ba? Sa panahon ngayon, sa panahon na puno ng social media, ng teknolohiya, paano natin mas epektibong maipapakita at maipapasa ang kabayanihan sa mas maraming tao at sa mga susunod pa na henerasyon? Unahin natin si Marcus. Okay, so para sa akin po, yung paggamit ng social media is yung binabahagi or sinishare yung mga kwentong kabayanihan sa social media pag-post nito, and also yung mga paggawa ng mga PubMats and yung pag-share ng advocacies sa social media is enough para mas effective na maipakita natin yung mga kabayanihan sa masa or sa mga tao. Tapos usually din ay pwede natin siyang haluan ng mga engagement or interactions. Kunyari is yung sa isang post, pwede kang mag-drop doon ng trivia or question about sa mga bayani, tapos let the people answer it. So in that way, hindi lang ikaw yung nakapagbigay ng information, nakakapag-share din yung ibang tao sa mga iba pang tao na mga alam nila about sa bayani.
and mga history. Thank you, Marcos. How about you, Jacob? The best way you can do it is just to talk about it and to interact with it. That's how the social media algorithms usually work. Whatever has the most viewer engagement, whatever the most what the masses are talking about, what the masses are liking and reposting, that's usually what will be disseminated throughout the world, or at least the specific part of the world that social media platform is based on. So there's you what you can do is like you can go out of your way to first search about your history, about the heroes of the past, or better yet, the heroes of the modern day. And you can see, like, and heart these posts, repost them just to spread awareness for more people to see it. And that tells the system that more people want to see it. Nga. So it's going to give it more to the people without them asking for it. One of the examples is me, actually. I ended up learning about one of the Filipino heroes, which is Gregorio del Pilar, via social media because I saw a very informative post about him and I ended up reading it. I got interested and I started watching videos about him and learning about one of our heroes. So, thank you, Jacob. So, dapat natin tularan si Jacob, guys, na ganon, as the best example. So, how about you, Ate Rhea? One of the platforms that evolved during our generation is the social media, which carries responsibilities and accountabilities. So, kaakibat ng social media, yes, we do have freedom to share whatever we want, but pansinin natin yung kaakibat na responsibilidad na dapat ginagampanan natin na paglalaganap ng information through social media is yung content creation. Napapansin nyo yung mga estudyante ngayon is gumagawa sila ng mga engaging contents, just like, nakalimutan ko rin yung username niya. They are having, tama yung sinabi ni Marcos, they are having a trivia game. So ako, napapaisip, isang manonood, syempre mapapaisip ka, ano ka din, sasagot-sagot ka din. So, in that way, nadadagdagan yung impormasyon na nasa isipan natin in just sa isang video. How about kung gagawa pa tayo ng marami, di ba? It is fun, engaging activity. Kasi napapansin ko sa mga kabataan kayo, parang kung too formal naman yung program, mabilis lang ma-board. And para sa atin, gagawa tayo ng more engaging and more fun, pero informative naman. So, yun. Thank you, Ate Reyes. So, how about you, Lian? Agree ako sa mga sinabi nila Ate Daisy. For dagdagan ko na lang kasi ang detailed na ng mga sagot nila. So, para sa akin, di ba, kapag may mga nakikita tayo post related sa mga bayani, katulad nga no, sinabi ni Jacob kanina, yung algorithm ng social media, we can repost, we can share the post to our friends, family, and even sa sa mismong account natin, we can share it para sa makita yung sa account natin kapag syempre, yung iba dito ngayon, sa mga manonood, feeling ko may stalking. Yung kapag you refer for another person for their background, syempre, check mo yung account nila. What type of person they are, what is their personality. Pwede mo yun makuha lahat sa post nila. Like, yung nila. Yung, syempre, gagamitin natin yung social media sa tamang pamamaraan na pag-share ng mga informative. Katulad din ng sinabi ni Marcos kanina. Pwede nating i-share yung mga informative post ng schools natin na tungkol sa mga bayani. We can share that. Yung iba din na may multiple accounts, we can do that to share in multiple accounts kasi hindi rin naman natin alam yung algorithm ng social media. Kapag naka-public ang isang post, kahit sino pwede makakita niyan kapag nag-scroll lang sa Facebook, you can see other persons, diba? Kapag naka-public yung post, makikita mo lang yung, ay, may ganito pala. Magugulat ka na lang. Kaya, nakakatuwa kapag may mga ganun na ako nakikita, yung mga nag-share na informative tungkol sa mga bayani and stuff. Tapos makikita ko yung comment section na ang daming dagdag na info. Parang treasure trove talaga siya.
Ayun na. Thank you, Ate Daisy. Ayun nga, di ba? Kasi sa social media, guys, mabilis kumalat yung kwento. Kaya, imbis na chismis or negativity yung sinishare nyo sa Facebook, mag-share kayo ng mga positivity, bagay ng mga sinabi ng ating mga kabataan about sa ating mga heroes, di ba? Kasi, dapat gamitin din natin ito para ipakita ang mga inspiring stories nila ng kabutihan. Pwede tayong gumawa nga ng content tungkol sa mga ordinaryong tao na gumagawa ng extraordinary na mga bagay, di ba? Kagaya nung sinabi din ni Marcos at ni Ate Rhea, yung patrivia-trivia, ganon. Kasi kapag may kabataan na nakakakita ng ganitong kwento, mahihikayat silang gawin. O di ba kayo, sabi nila, ni Ate Rhea, di ba? Pag yung mga trivia, o di ba, nagsasagot-sagot din tayo at may natutunan tayo at mahikayat silang gawin din ang tama at maging bayani rin sa simpleng paraan. Ayun. So, let's move on, guys. So, para naman sa inyo, ano yung mga hakbang na maaari nating gawin para mas makilala at maparangalan ang mga lokal na bayani sa ating komunidad? Sa tingin nyo, ano kaya? Let's go to Ate Rhea naman. Sa ano talaga, ako tong inuna mo, Daisy, ha? So, for me, it's quite difficult, di ba? So, para sa workers natin, dito sa lokal, na maituturo nating mga bayani, which is our, common na yung mga teachers natin, social workers, yung nasa LGU natin. Siguro, for me, para mas bigyang recognition yung pagiging bayani nila is we have to maglaan tayo ng kahit isang araw lang sa pagdiriwang ng Heroes Day, pero nakalaan para sa mga lokalidad, sa mga otoridad natin na nasa localities na. So sa pamamagitan nito, parang nagbibigay pugay tayo sa importansya na dala nila sa ating community, na talagang very very helpful yung presensya nila, kasi kung wala sila, may mga parts sa society na hindi napupunan. Kagaya ng kung wala tayong mga guro, sino yung magtuturo sa atin? Kung wala tayong mga social workers, sino nung magbabahagi sa atin ng yung mga pang-personal natin na mga kailangan, kagaya ng healthcare? Ano pa ba? Basta yung mga ganung pangangailangan. Kung wala sila, syempre may kulang talaga. So ayun, pagbibigay pugay sa kanila sa kahit isang araw lang, ganun. Programs. Thank you, Ate Rhea. Kung sa kay Ate Rhea naman is yung pagbibigay pugay, ano naman kaya sa tingin ni Lian yung paraan para makarangalan nga, di ba? Iko-correlate ko yung sagot ko dito sa last topic na nakaraling ko, yung local SDGs. Kasi may sagot ako na pwedeng yung mga kabataan mag-suggest. Siyempre, dahil nga kabataan pa lang tayo, syempre yung iba sa atin, wala sa SK, walang kapangyarihan na maggawa ng programa. So, pwede natin gawin bilang kabataan is mag-suggest na magsagawa ang barangay ng lokal na programa, katulad ng mga yung storytelling sessions, yung mga para paparangal sa mga ginawa ng mga bayani natin, na may mga ganito silang ginawa na nakaapekto sa komunidad, na nakaapekto sa bansa natin, na hindi lang yung basta-basta na ito si ganito, ganyan ang ginawa niya, okay na yan. Yung parang minamadali nila, yung maganda yung pagbibigay din pugay nila sa social media, katulad ng ginagawa ng mga schools na yung ngayong mga recent holidays na Ninoy Aquino, nag-post ang mga schools na mga PubMats, which is, yun din yung bilang kabataan na isa-suggest ko na kung kaya gawin ng local government. Kasi madaming kabataan din ang nagbabantay nakatingin sa page ng local government. Hindi lang
suspension ng aabangan ng mga kabataan sa ating mga local government posts kasi halata naman since medyo maulan din, ayan, nasunod na abangan. Kaya gusto ko rin sana ganun yung maging anticipation ng mga bata, ng mga kabataan sa social media pages ng ating komunidad. Thank you, Lian. Sa, ano naman kayo yung opinion ni Jacob? Let's hear it from Jacob, guys. I feel like the best way to continue to honor them to this day is via whatever your passion is. So, like, if you were an artist, you could draw them. If you're a singer, write a song about them. Or just making sure you're able to tell you their stories and you're able to learn about them. Or at least carry their memory with you so that still, even though this hero has long passed away, you're able to take their memory with you and basically continue living on their behalf and continuing to fight for whatever they believed in. Or that's just on a personal level though, like maybe if you can ask some local leaders, they can hold some events for specific heroes. Like I'm already thinking you could hold an event for a hero who originated from that specific region or city. Like, oh, let's remember this guy who came from our very town. He was one of us. Then he rose to greatness because he did something great, and he's remembered in our history. And looking back at our last answers about social media, we can also just post about them, we can write about them, and the boost the algorithm when it comes to our heroes of the past and the heroes of the present. Thank you for sharing, Jacob. How about you, Marcus? So, tulad nga po ng sinabi ni Kuya Jacob, kung artist ka, pwede mong i-drawing, and kung singer ka, pwede mong gawan ng kanta. And as we all know, buhay na buhay talaga yung spirit ng journalism right now. So, isa sa pwede natin gawin is, isa pwedeng gawin ng mga journalists, student journalists is, gawan ng mga articles, yung mga ginagawa ng mga local na bayani natin, or i-cover nila, or yung mga hardships na pinagdadaanan nila. So, kahit papano, mag-cause siya ng recognition. Pero in terms of bigger step naman, yung mga, natin ngayon, news outlets, or yung mga current journalists natin na gumagawa ng mga documentaries, pwedeng gawan nila ng documentaries yung mga ginagawa, or yung mga naitutulong ng mga lokal na bayani natin. Tapos ipalabas ito, so mas ma-reach na ito yung maraming mga manonood. Tapos in that way, makakakuha talaga sila ng recognition sa mga tao. Thank you, Marcus. Tanong natin si Ate Rhea kung may idadagdag po ba siya sa mga sinabi ninyo. So ayun kapag naririnig ko yung iba't ibang insights ng mga kasama ko, parang hindi siya galing sa mga kabataan, parang galing siya sa mga malalaking tao. Di ba? Kasi biruin mo yung edad natin is talaga, hindi pa pang ganong level of thinking. Pero ayun, we are striving to make a bigger step towards so yung desire at yung desirable na makamit ng isang lipunan, which is yung ating engagement as kabataan. Ayun, thank you, Daisy. So, ayun na nga. Agree ako sa sinabi niyong lahat, diba? Yung una, yung sinabi niyo dapat may programa sa paaralan, komunidad na nagbibigay pugay sa kanila. Pangalawa, yung sinabi ni na Jacob at saka Marcus, yung paggawa ng painting, mural, or short film, or kagaya sinabi ni Marcus, yung feature articles if you are a student journalist sa kanilang kwento. Kagaya din yung sinabi niyo na gamitin ang social media para i-share ang kanilang sakripisyo at malasakit. Dahil sa gantong paraan, hindi lang pambansang bayani ang nakikilala, kundi pati yung tahimik na bayani sa paligid natin. Yung nagtatago sa dilim nating mga bayani, di ba? At yung mga sarili niyo, yung gumawa ng mga feature articles sa mga tungkol sa bayani, may tuturing yung bayani yung sarili nyo sa pamamagitan ng paggawa ng isang kwento para sa ituturing nating bayani. Sa tingin nyo naman, ano yung papel nating mga kabataan sa
pagpapatuloy ng diwa ng kabayanihan sa future sa hinaharap. Marcus? Okay, so tayo po mga kabataan, sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Very cliche, but yeah. So, ayun, tayo yung mga tagapagpadala or tayo yung mga yung magpapadala din sa next generation ng mga kabayanihan. Kasi after nung mga current na bayani natin ngayon, tayo naman yung susunod dyan. So, bale, duty rin natin na ipasa yung kabayanihan sa susunod na henerasyon and so on. Tapos yung kung paano ito pahalagahan, tapos kasi magiging leader din tayo, some of us, and yung iba, maituturing talaga nating bayani. So, yun, keep on passing them sa next generation. So, hindi mamamatay yung diwa ng kabayanihan natin. Thank you, Marcus. How about you, Jacob? Well, the youth play such an important role in continuing, well, the heroic spirits, and because we are the future talaga of our nation, like what Jose Rizal said, like how Marcus brought it up, but we really are the future. So just by learning history or practicing the same kind of compassion that the heroes of the past have, standing up for what's right, I'm pretty sure that's enough for us, the youth, to be able to carry forward the values of our heroes. In our case, is most likely courage, strength, and bravery, and making sure that we're able to inspire change. So hindi lang puro sabi, may gawa din tayo in order to change the world for better and be a light for the Lord and be a light for the goodness of the world. Thank you, Jacob. Ate Rhea? Tama yung sinabi ni Jacob na talagang tayo yung pag-asa ng bayan. We are the futures. Kasi pagkatapos ng mga yung mga 20s ganun, is tayo na naman yung papalit dito sa lipunan. May mga gampanin na naman tayo dito. So for me, yung talagang gampanin natin is talagang atupagin yung pag-aaral kasi in that way there are more doors to open for us to be more siguro mga advocates tayo sa susunod sa ganun. And tama yung sinabi ni Jacob na talagang the only constant in this world is change. We make change by stepping one step at a time. So hindi naman siya makakamit natin in just one overnight. So we can make it gradually and make a positive change in our society. Ayun. Thank you, Ate Rhea. How about you, Lian? Para sa akin, malaki yung papel ng kabataan dito. Kasi nga, tayo yung tagapagmana, katulad na sinabi nila. Tayo yung tagapagmana ng mga informasyon na ipinapasa sa atin ng mga ating nakakatanda tungkol sa mga bayani. Sa ating mga idea, talent at initiative, ay pwede nating madala yung diwa, yung pagbabago nung magiging, yung sa sinabi ni Jacob na change is constant, madadala natin yun. Yung para sa diwa ng ating mga kabayanihan. Hindi lang dahil lang nasa papel lang na as is. Kaya nga change eh. Dadalhin natin yung mga nalalaman natin na nung impormasyon para sa kinabukasan, sa future generations din. Kasi kung tayo titigilan natin bilang generation natin, anong mangyayari sa susunod na henerasyon, di ba? Hindi nila malalaman ano yung pinanggalingan nila. Syempre, yung idea pa nga lang sa atin kapag hindi natin alam ano yung pinanggalingan natin is parang masakit na part sa atin bilang isang tao, isang Pilipino. Ayun, masakit na hindi natin alam yung history natin. Yung mga bayani natin na hindi natin napapahalagahan sila sa mga sakripisyong ginawa nila. Yun lang, Ate Daisy. Thank you. Change is a constant talaga, guys. Malaki yung papel nating mga kabataan dahil tayo yung susunod na henerasyon. Ang pagiging bayani para sa atin nagsisimula sa maliit na bagay,
pagtulong sa kaklase, sa pagiging responsable, pagrespeto sa mga nakakatanda, lalo na sa ating mga guro at sa ating mga magulang, at yung pagsusumikap nga sa pag-aaral kagaya ng sinabi ni Ate Rhea. Dahil kapag nakasanayan na natin yung mga simpleng kabutihan, madadala natin ito sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Para sa ating panghuling tanong, ano yung masasabi nyo, yung mensahe sa kapwa nating Pilipino tungkol sa pagiging bayani sa simpleng paraan sa araw-araw? Jacob? I just want to remind everyone out there, lahat ng kabataan ng Pilipinas, to make sure to continue doing their best for the future. Kasi if they do their best, syempre aangat din ang ating bansa. Always continuing to be a good person, always making sure to plan your every action for the better of the world, to influence the world in a better place, to have an overall positive impact, and to maintain your culture while you're doing it, and to even just by simple things like saying po and up and blessing is enough. That's all. Thank you, Jacob. Marcos? Okay po. So, yung pagiging bayani, hindi naman siya kailangan na, talaga, like, engrande or malaki ba. Hindi mo kailangan maging sikat or as in ma-recognize talaga. Yung pagtulong mo sa araw-araw and yung pag-aaral mo, that is enough. Kasi yung maliliit na bagay na yun, malaki yung naging epekto niyan if you are consistent. Tapos yung pag-aaral mo naman, malaki yung pakinabang niyan or malaki yung maging epekto niyan sa hinaharap mo. Kasi sa hinaharap, ikaw naman na yung ituturing na bayani ng bayan. Tulad nga ng, as in, kailangan talaga natin buklatin yung aklat sa araw-araw para matuto tayo. And tulad nga ng sinabi ni Jose Rizal, what is that quote again? Upang mahinuha ang tadhana ng isang nasyon, nararapat na buklatin yung aklat na naglalahad ng kanyang kasaysayan. So, dapat alamin natin yung mga pinagmulan natin and para maging guide natin yun kung ano yung magiging tayo sa hinaharap. Thank you. Thank you for that, Marcos. How about you, Lian? Nakamute pala ako, sorry. Hindi kailangan ng espada o baril para maging bayani. Kailangan lang ng malasakit, disiplina at makisama sa kapwa sa mga bawat maliit na tulong na at mabuting nagagawa natin ay may bayani sa bawat Pilipino. Kahit sino pwede maging bayani, hindi man maisulat sa papel o hindi man mai-post sa social media. Para sa atin, pwede nang maging bayani yung mga taong nakapalibot sa atin dahil sa malasakit, disiplina, tsaka yung pakikisama nila. Yun nga. Katulad nung sinabi ni Ate Daisy kanina, hindi kailangan ng espada o baril para maging bayani. Kasi katulad din sa mga teachers, hindi naman espada o baril ang hawak nila, kundi mga workbooks, panturo, chalk ang mga hawak nila. Pero naituring pa rin natin silang bayani. Sa doktor naman, andyan yung mga gamot. Andyan yung pang-operate nila. Kaya hindi naman mahalaga na kahit anong profesyon, ano ka, tao, bata, matanda, pwede kang maging bayani sa tamang kapararaan. Thank you, Lian. How about you, Ate Rhea? So, ayan. To sum it up, yung pagiging bayani is, tamang yung sinabi nila, hindi kailangan sa espada o ano ba, baril. Hindi mo kailangang magbuhis ng buhay para na maituring ka ng isang ganap na bayani. Yung pagiging mabuting tao, isang mahalagang at saka doing good and doing great, yun, isa na din yun. So, kasi life is just like a boomerang. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, kabaliktaran naman yung ginagawa mo, syempre, automatic. Yun din yung babalik sa'yo. So, ayun lang, mas piliin kung ano ang tama at anong yung dapat gawin. Kasi sa hinaharap, tayo din makikinabang at
at mag-utilize ng mga kung anong meron sa ngayon. Yes, thank you, Ate Rhea. Ang gusto kong sabihin na hindi talaga nasusukat sa profesyon, sa edad, sa gender, sa kasarian ng isang tao ang pagiging bayani. Hindi kailangan ng malaking bagay para maging bayan. Hindi kailangan na dapat ang pagitan ng pagiging tapat, pagtulong at pagmamahal sa pamilya at sa ating bayan. Sa bawat simpleng mabuting gawain, nakadagdag tayo sa pagbabago. Kapag pinagsama-sama natin ang kabutihan ng bawat isa, mas nagiging matatag at maunlad ang ating bansa. At ayun na nga, isang successful na naman na pag-usapan ng ating tinalakay ngayong hapon. At para sa ating synthesis, tawagan natin isang nating kasamahan para sa pag-synthesis ng ating napag-usapan ngayon. So, ayan, natapos din ng ating isang makabuluhan at talagang produktibong talakayan sa hapon na ito, ang National Heroes Day. So sa episode na ito ay napag-usapan natin iba't ibang aspeto maging sa lokal na mga bayani at saka yung talagang tinuturing nating bayani. Napag-usapan din natin yung mga hakbang kung paano ito mapapanatili ano yung mga announcements. Just take it away. Thank you, Ate Rhea. And now for the announcements, make sure everybody to tune into Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. on the official Kalambag YouTube and Facebook page. Also, Inclunacion, Envisioning an Inclusive Society, or Inclusion, now na, every Wednesday from 3 to 4 p.m. Another show we have is Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning, every Saturday from 7 to 8 p.m. Again, this has been Kalambag. Thank you and goodbye. Thank you, guys.